Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Baka naman yumaman ka na sa kakaka-overtime mo, pabirong sabi ni Lina. Ninitian lamang siya ni Andrea, pagod ngunit sanay na sa ganitong biro. Andrea, huwag ka namang masyadong gagabihin, ha, paalala ni Margaret bago hinagip ang bag nito. Oo naman. Tatapusin ko lang ito. Mapapagalitan na ako ni Ma'am Edith kapag hindi ko pa ito naipasa, sagot niya. Isa-isa nang nagpaalam ang kanyang mga katrabaho hanggang sa tuluyan na siyang maiwan mag-isa sa opisina. Napabuntong hininga si Andrea at muling ibinalik ang pansin sa monitor ng computer. Halos kalahati na siya sa isinusulat na artikulo. Mahigpit ang bilin ng kanilang editor-in-chief, kailangang maipasa iyon sa araw ding iyon. Dahil may iba pa siyang naunang inasikaso, ngayon lamang niya ito nabigyan ng buong atensyon. Ipinagpasalamat niya na hindi siya dinalaw ni Misael habang oras ng trabaho. Kahit papaano, hindi niya kinailangang magtago o mag-isip ng panibagong palusot. Sandaling na isang tabi sa isip ni Andrea ang tungkol kay Misael dahil sa sobrang tutok niya sa ginagawa. Dahil doon, hindi rin niya nagawang tawagan ang kanyang ina. Umaasa siyang sa susunod na pagkikita nila ni Misael ay hindi muna nito itatanong ang tungkol sa kanyang mommy sapagkat batid niyang hindi na niya kayang magsinungaling muli. Muling sumulyap si Andrea sa orasan na nakapatong sa mesa, 8:00 na ng gabi. Lalo niyang binilisan ang pagtatype. Ay, sa wakas, tapos na rin, masayang bulalas niya habang nag-iina. Nang tingnan niya ulit ang oras, halos 11:00 na ng gabi. Naku, ang bilis ng oras. Kailangan ko nang magmadali, baka wala na akong masakyan, bulong niya. Matapos ipadala ang artikulo sa email ng editor-in-chief, agad niyang pinatay ang computer. Dahil coding ang kanyang sasakyan, nag-commute lamang siya ng araw na iyon. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit at lumabas ng departamento. Hindi na umaandar ang elevator kaya napilitan siyang bumaba gamit ang hagdan. Hinihilot ni Andrea ang kanyang batok habang naglalakad sa lobby. Ninitian at binati pa siya ng gwardyang naka-night shift. Pababa na siya ng hagdan sa labas ng gusali nang mapansin niya ang isang kotse na nakaparada sa tapat. Babaliwalain na sana niya iyon nang makita niya ang lalaking nakasandal sa hood, nakalukip-kip, tila matagal nang naghihintay. Si Misael. Tumingin ang binata sa kanya at agad na lumapit nang magtama ang kanilang mga mata. Kumusta? Bati nito. Ano ang ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Andrea, bagaman maihinala na siya sa sagot. Hinintay kita. Ang sabi ni na Margaret, nagpaiwan ka pa raw, kaya nagpa siya akong maghintay. Ibig mong sabihin kanina ka pa nandito, tanong niya, halos pabulong. Kanina pang 5:00 umalis ang kanyang mga kasama. Parang nahihiyang kinamot ni Misael ang gilid ng lieg. Ayokong umakyat at baka maabala kita sa trabaho. Pinagmasdan siya nito. Mukhang pagod ka na. Ihahatid na kita. Maingat pa siyang inalalayan nito papasok sa sasakyan. Pagkaupo ni Misael sa upuan ng nagmamaneho, may kinuha ito sa likurang bahagi ng kotse at iniabot sa kanya. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Andrea. Isa itong munting manikang anghel. Oo, alam kong manikang anghel ito, pero para saan? Ngumiti si Misael. Iyan ako. Ha! Humilik si Misael patungo sa kanya at ipinatong ang kamay sa sandalan ng kanyang upuan, wari inaakbayan siya. Buong araw akong naging abala kaya hindi kita nakasama. Ang sabi ni Margaret, sobrang tutok mo raw sa trabaho at nakalimutan mo pang kumain ng tanghalian. Napangiti si Andrea, maihalong hiya. Inaamin ko. Bahagyang napailing si Misael. Mabuti na lamang at nakapaghanda ako ng almusal para sa iyo kanina. Salamat nga pala roon. Napakasarap. Mumiti siya ng mas malalim. Masaya akong nagustuhan mo. Ang manikang iyan ang magsisilbing kapalit ko kapag wala ako. Dalhin mo saan ka man magpunta para lagi mo akong maalala. Gusto kong palagi akong nasa isipan mo sa bawat sandali. Napatitig si Andrea sa kanya. Gusto kong sa bawat minuto, bawat oras, bawat araw, ako ang iyong naiisip. Wala nang iba.
Sapagkat ikaw rin ang laman ng isipan ko mula sa aking paggising hanggang sa aking pagtulog. Napalunok si Andrea. Misael. Marahang hinaplos ni Misael ang kanyang buhok. Pagod ka na. Kumain muna tayo, pagkatapos ay ihahatid na kita sa inyong bahay upang makapagpahinga ka na. Tungkol doon. Doon mo na lang ako ihatid sa sarili kong bahay. Bahagyang kumunot ang noo ni Misael. Pinabalik na ako ni Mommy sa bahay ko, paliwanag niya. Ngumiti si Misael. Sige, inirecline nito ang kanyang upuan. Ayan, para mas komportable ka. Bago tuluyang umandar ang sasakyan, dumukwang si Andrea at marahang humalik sa pisngi ni Misael. Salamat, bulong niya malapit sa tainga nito. Humiga siya ng bahagya, hinarap ang bintana, mahigpit na niyakap ang manikang anghel at pumikit. Ilang sandali ang lumipas bago pinaandar ni Misael ang kotse. Naramdaman pa ni Andrea ang marahang haplos nito sa kanyang buhok bago tuluyang umarangkada ang sasakyan. Kung ganito ka-sweet si Misael, paano niya magagawang aminin ang katotohanan? Tahimik ang loob ng sasakyan, tanging mahinang tugtog mula sa radyo ang pumupuno sa espasyo. Paminsan-minsan ay sumisulyap si Misael kay Andrea, tinitiyak kung komportable ito. Nakapikit pa rin ang dalaga, ngunit malinaw sa kanyang isipan ang bawat salitang sinabi ng binata kanina. Misael, mahina niyang tawag, hindi binubuksan ang mga mata. Agad na tugon nito, bahagyang ibinaba ang volume ng radyo. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya. Sa kakahintay. Sa kakasundo. Sa pag-intindi. Bahagyang napangiti si Misael. Kung pagod man, sulit naman. Hindi kita ginagawa dahil kailangan, Andrea. Ginagawa ko ito dahil gusto ko. Marahang napabuntong hininga ang dalaga. Paano kung dumating ang araw na magsawa ka? Hindi agad sumagot si Misael. Sa halip, marahan nitong hinawakan ang manibela, wari mas naging maingat sa pagmamaneho. Kapag dumating ang araw na iyon, sagot niya sa wakas, siguro doon na lang ako matatakot. Pero sa ngayon, sigurado ako sa nararamdaman ko. Binuksan ni Andrea ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Sigurado ka talaga? Tumango si Misael. Ikaw ang pinili ko. Muling napayakap si Andrea sa manikang anghel. Sa bawat salitang binibitawan ni Misael, lalo lamang bumibigat ang kanyang dibdib. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang umamin. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang posibleng mawala, natatakot siyang buksan ang bibig. Andrea, muling tawag ni Misael, mas malambing ang tinig. Ano man ang iniisip mo ngayon, hindi mo kailangang madaliin. Nandito lang ako. Napangiti siya, kahit may kirot sa puso. Salamat. Habang patuloy ang takbo ng sasakyan patungo sa kanyang bahay, alam ni Andrea na hindi magtatagal ang kanyang pananahimik. Darating ang panahong kailangan niyang piliin, ang katotohanan o ang takot na mawala ang lalaking buong puso siyang minamahal. At sa gabing iyon, mahigpit niyang niyakap ang munting anghel, umaasang sana ibigyan din siya nito ng lakas ng loob kapag dumating na ang oras ng pag-amin. Nagulat si Andrea nang makita niya si Misael sa labas ng kanilang bahay paglabas niya. Kapansin-pansin ang binata, gwapong-gwapo sa suot na kulay rosas na polo na may maikling manggas, maong cargo shorts, at Vans na sapatos, habang kaswal na nakasandal sa hood ng isang pilak na Porsche na box ang bubong. Agad na tumuwid si Misael nang mapansin siya at nakangiting kumaway. Magandang araw, masiglang bati nito nang makalapit siya. Ano ang ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Andrea. Linggo noon at wala siyang pasok sa trabaho. Dumadalaw ako, sagot ng binata bago iniabot ang hawak na pulang rosas na tinanggap naman niya. Hindi kaya naubos ang mga pulang rosas sa tindahang binibilhan mo, biro ni Andrea habang inaamoy ang bulaklak. Nakasanayan na niyang makatanggap ng pulang rosas mula kay Misael araw-araw. Tuwing umaga, may naabutan siyang rosas sa kanyang mesa sa opisina, kasama ng almusal na ito mismo ang naghahanda. Sa totoo lang, balak ko sanang magtanim ng isang hardin ng pulang rosas, sagot ni Misael na may matamis na ngiti. Hindi ko pa lamang alam kung saan ko ito ilalagay. Marahil sa magiging tahanan natin balang araw. Sanay na si Andrea sa mga pahaging ng binata. Tinatawanan na lamang niya ang mga iyon, pilit na hindi binibigyan ng malalim na kahulugan, sapagkat ayaw niyang umasa ang kanyang puso ng higit sa kaya niyang panindigan. Mag-iisang buwan na mula nang makilala niya si Misael. Ipinagpapasalamat na lamang ni Andrea na hindi pa nito itinatanong ang tungkol sa kanyang ina.
Kung minsan ay naiisip niyang baka alam na ng binata na wala na sa Pilipinas ang mommy niya. Ngunit kung ganoon, bakit hindi nito binabanggit? At bakit nananatili pa rin ito sa bansa, gayong ang tunay nitong pakay ay ang kanyang ina? Hindi niya magawang magtanong sapagkat nangangamba siyang mabunyag ang sarili niyang kasinungalingan. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman niya tuwing kasama si Misael, palagi namang sinusundan iyon ng konsyensyang bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Gabi-gabi niyang tinatawagan ang kanyang ina. Kapag hindi sumasagot, si Timothy ang humaharap sa tawag at nagsasabing abala o nagpapahinga na ito. May mga gabing hindi siya makakonekta dahil nakapatay ang telepono ng kanyang ina. Dala ng patuloy na pagsisisi, ilang ulit niyang sinubukang aminin ang katotohanan kay Misael. Ngunit palagi siyang naunahan ng takot na magalit ito, at higit sa lahat, takot na tuluyan niya itong mawala na alam niyang maaaring mangyari balang araw. Habang patuloy niyang ipinagpapaliban ang katotohanan, lalo lamang bumibigat ang kasalanang kanyang pasan. Batid niyang kailangan na niyang magsalita bago pa umabot sa puntong tuluyan siyang kamuhian ng binata. Mukhang may pupuntahan ka, puna ni Misael habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Bahagyang yumuko si Andrea. Nakasuot siya ng puting blusang may bufanting manggas, hapit na maong at matataas na sapatos. O pupunta ako sa Antipolo. Bahagyang nalungkot ang mukha ng binata. Ah, ganoon ba? Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala. Bakit? May problema ba? Yayain sana kitang mamasyal. May natuklasan kasi akong magandang lugar sa Cavite. Maya-maya ay mumiti ito. Sa susunod na lamang siguro. Parang gusto ni Andrea na kanselahin ang lakad at samahan na lamang ito. Dahil hindi rin naman ako maaaring pumunta roon ng mag-isa, maaari ba akong sumama sa iyo? Pahabol ni Misael, bahagyang nag-aalangan. Walang problema. Ikatutuwa kong makasama ka ngayon, mabilis niyang sagot, hindi na iniintinding halata ang pananabik sa kanyang tinig. Agad na lumiwanag ang mukha ni Misael at mas lumapad ang ngiti nito, isang ngiting nagpagaan sa dibdib ni Andrea. Kung gayon, tara na. Ipinagbukas siya nito ng pinto sa upuang katabi ng nagmamaneho. Hindi mo sinabi na bibisita pala tayo sa isang matalik mong kaibigan. Bahagyang nilingon ni Andrea si Misael at ngumiti. Nadismaya ka ba? Tanong niya habang nakaupo sila sa damuhan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa ibabaw ng mababang burol. Katabi nila ang isang lapidang marmol na may nakaukit na. Sa mapagmahal na alaala ni Marisa Gumacal. 1985 hanggang 2005. Dating kaklase at malapit na kaibigan ni Andrea si Marisa, na pumanaw 6 na taon na ang nakalilipas dahil sa karamdaman. Tuwing anibersaryo ng pagpanaw nito ay binibisita niya ang lugar na madalas nilang paglaruan noong bata pa sila. Ang abo ng kaibigan ay inilagak doon at nagtayo ang pamilya nito ng isang lapida bilang alaala. Hindi naman. Sana lang ay nasabi mo upang nakapagdala rin ako ng bulaklak para sa kanya, wika ni Misael. Ngumiti si Andrea. Huwag kang mag-alala. Nauunawaan ka niya. Sa susunod ka na lamang bumawi. Pagkaraan noon ay katahimikan ang namagitan sa kanila habang kapwa sila nakatingala sa langit. Mahilig sa bulaklak si Marisa, kwento ni Andrea. Maganda siya at maraming humahanga. Halos araw-araw siyang may natatanggap na bulaklak, ngunit wala siyang sinagot kahit isa. Bakit? Mapili ba siya? Napatawa siya. Hindi naman. Ang lalaking gusto niya ay hindi nanligaw sapagkat may minamahal ng iba. At nang maglakas loob sanang umamin ang lalaking iyon, huli na ang lahat. Wala na si Marisa. Nakakalungkot, marahang sambit ni Misael. Magkabata sila at matagal nang may nararamdaman para sa isa't isa, ngunit pinili nilang itago iyon dahil sa takot na masira ang kanilang pagkakaibigan. Umiti siya ng may pait. Pinili ng lalaki na pumasok sa ibang relasyon sa pag-asang malilimutan niya ang tunay niyang damdamin, ngunit hindi iyon nangyari. Kung sana'y may isa man lamang sa kanila ang naglakas loob, marahil ay naging masaya sila habang nabubuhay. Minsan tuloy ay naiisip ko kung nagtagpo ba sila sa kabilang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Misael. Pumanaw ang lalaki makalipas ang 2 buwan. Hindi niya kinaya ang bigat ng pagkawala. Sandaling tumahimik si Andrea. Mula noon, palagi na lamang siyang naririto sa lugar na ito na puno ng alaala, hanggang sa isang araw ay natagpuan siyang wala ng buhay. Napabuntong hininga si Misael.
Maikli ang buhay. Hindi natin dapat sayangin ito sa mga paano kung at sana. Kapag natagpuan na natin ang taong nagbibigay ligaya sa atin, kailangan nating maging matapang at tapat sa ating damdamin. Sang-ayon ako, sagot ni Andrea, bagaman magulo ang kanyang isipan. Nagsisinungaling siya kay Misael upang manatili ito sa kanyang tabi, sapagkat iyon ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit tunay ba siyang masaya kung ang kaligayahang iyon ay may kapalit na panlilinlang? Ikaw naman, tanong ni Misael. Nahanap mo na ba ang taong magpapasaya sa iyo? Napalingon siya sa binata. Akala ko noon. Ngunit nagkamali ako. Ikinuwento niya kung paanong hinangaan niya ang isang lalaking kahawig ng kanyang ama, sa kilos, pananalita, at pagtrato, at kung paanong napagkamalan niyang pag-ibig ang paghanga. Sa huli, pinili niyang umatras upang hindi makasira ng isang pamilyang buo. Ngunit ngayon, kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata, mukha na ni Misael ang kanyang nakikita. Hindi ito kahawig ng kanyang ama, ngunit pareho sila sa paraan ng pagmamahal, tapat, malinaw at walang pag-aalinlangan. Dumating si Misael sa kanyang buhay sa panahong nawawala ang huling alaala ng kanyang ama. Sinubukan niya itong itaboy, ngunit habang ginagawa niya iyon, lalo lamang itong hinahanap ng kanyang puso. Nagbago ang aking damdamin mula nang makilala kita, bulong ng kanyang isip. At ngayon ko lamang natanto, mahal na kita. Ngunit paano niya sasabihin? Paano niya aaminin na ang lalaking nasa harap niya ngayon ang siyang nagpabago sa lahat? Kanina pa naiilang si Andrea sa katahimikang namamagitan sa kanila ni Misael, mula nang bumaba sila ng burol. Napakaseryoso ng mukha ng binata at halatang malalim ang iniisip nito. Ilang ulit na niyang gustong itanong kung ano ang bumabagabag sa isipan nito, ngunit pinipigilan siya ng takot, baka piliin nitong manahimik at huwag magsabi. Kinasusuklaman ni Andrea ang pagtanggi. Ilang beses na siyang nasaktan noon dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Eric. Noon, natutuhan niyang tanggapin iyon. Ngunit iba si Misael. Hindi niya yata kakayanin kung minsan man ay tanggihan siya nito. So, sabihin mo sa akin, Misael. Marahan niyang simula. Bahagya siyang nilingon ng binata. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong pamilya. Ang dami mo na kasing alam tungkol sa akin, pero ikaw wala ka pang naikukwento tungkol sa sarili mo. Huminga ng malalim si Misael bago nagsalita. Ang mama ko ay isang masipag at mapagmahal na asawa at ina. May-ari siya ng isang pastry shop sa Market. Mayroon din akong nakababatang kapatid na babae na ngayon ay naninirahan na sa Amerika kasama ang sarili niyang pamilya. At ang papa ko naman. May bakas ng hindi maipaliwanag na emosyon sa mukha ng binata nang banggitin ang ama, tila galit, tila pagkadismaya. Hindi ko na alam, marahan ngunit mariing sambit niya. Mataas ang respeto ko sa papa ko noon. Bukod sa mga akademikong tagumpay niya, marami siyang nagawang labis kong hinangaan. Siya ang naging inspirasyon ko para magsikap sa pag-aaral. Nakita ko rin kung gaano siya kadedikado sa trabaho, sa asawa at sa amin ng kapatid ko. Ngunit nagbago ang lahat nang malaman kong may ibang babae siya. Nagtatagis ang mga bagang ni Misael. Napatakip si Andrea sa bibig. May ibang babae ang papa mo? Nahuli mo ba sila? Umiling ang binata. Hindi, kinompronta ko siya minsan, ngunit mariin niyang itinanggi. Ipinakita ko sa kanya ang mga mamahaling regalong nakita ko sa kanyang study room, noong minsang naghahanap ako ng mga librong kakailanganin ko sa trabaho ko sa France. Sinabi niyang galing lamang daw iyon sa isa sa kanyang mga estudyante. Propesor ang papa ko. Pero hindi ako naniwala. Sinong estudyante ang magbibigay ng mamahalin at imported na regalo sa guro niya? Sinabi mo ba iyon sa mama mo? Maingat na tanong ni Andrea. Hindi, wala akong sapat na ebidensya. At higit sa lahat, hindi ko kayang makita ang mama kong nasasaktan. Mahal na mahal niya ang papa ko. Ilang beses ko siyang inobserbahan. Hindi naman siya nagbago ng pakikitungo sa mama ko. Kaya naisip ko, baka nagkamali lamang ako ng hinala. Pagkatapos noon, umalis na ako papuntang France. Doon na nagsimula ang agwat namin ng papa ko. Napapansin kong ginagawa niya ang lahat para maibalik ang loob ko, ngunit mahirap nang ibalik ang tiwala. Sa tuwing nakikita ko siya, bumabalik sa isip ko ang lahat ng natuklasan ko. Hindi ko na iyon maalis sa isipan ko. Napahinto si Andrea sa paglalakad. Pakiramdam niya itinatamaan siya ng bawat salitang binibitawan ni Misael. Paano kaya kung nangyari iyon kay Eric?
Parang gusto niyang ipagpasalamat na hindi siya pinatulan noon ni Eric. Kung nagkataon, magiging sanhi rin siya ng pagkasira ng isang pamilya. At siya rin ang sisisihin ng sarili kapag nawala ang respeto ng anak ni Eric rito dahil sa kanyang ginawa. Habang pinagmamasdan niya ang likod ni Misael, bigla niyang naramdaman ang matinding pagnanais na yakapin ito at sabihing magiging maayos din ang lahat. Na kahit talikuran pa ito ng buong mundo, mananatili siyang tapat sa tabi nito. Tapat? Ngunit nagsisinungaling ka sa kanya ngayon, bulong ng konsensya niya. Muling sinalakay ng guilt si Andrea. Noon, hindi siya karapat-dapat kay Eric dahil may asawa ito. Ngayon, hindi pa rin ba siya karapat-dapat kay Misael dahil sa kasinungalingan niya? Marahil hindi. Huminto si Misael at nilingon siya. May problema ba? Nakangiting umiling si Andrea. Muli siyang naglakad, ngunit wala pang 3 hakbang ay napatili siya ng malakas matapos matapilok. Napaupo siya sa lupa. Agad siyang nilapitan ni Misael. Andrea, ayos ka lang ba? Tumango siya at nagtaas lamang ng hinlalaki. Tinulungan siya nitong tumayo, ngunit napangiwi siya nang mapansing nabali na ang takong ng kanyang sandalyas. Okay lang ako, pero yumuko siya at tiningnan ang kanyang mataas na takong na hindi na niya maapakan ng maayos. Kinuha ni Misael ang sandalyas at sinuri. Hindi na ito maaayos ngayon, sabi nito bago napailing. Hinubad nito ang sariling sapatos at inilapag sa harap niya. Isuot mo ito. Ha, hindi maaari, agad niyang tanggi. Kung ayaw mo, sagot nito bago umupo ng patalikod sa kanya, sumakay ka na lang sa likod ko. Ha! Bahagya siyang nilingon ni Misael. Pumili ka. Hindi kita hahayaang maglakad ng nakapaa. Palubog na ang araw at mahihirapan tayong bumaba kapag dumilim. Napabuntong hininga si Andrea. Sige, isusuot ko na lang ang sapatos mo. Ngumiti si Misael, tila nakahinga ng maluwag. Kinuha nito ang kanyang sandalyas at ito na ang nagbitbit. Nauna si Misael sa paglalakad, inaalalayan siya sa mga bahaging madulas at delikado, lalo na't naging maputik ang daan dahil sa ulan kanina. Nang bahagya ng pumantay ang daan, biglang si Misael naman ang napasigaw. Misael! Sigaw ni Andrea. Hawak nito ang kaliwang paa nang lumingon siya. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang may dugong tumutulo mula sa talampakan nito. May hinugot itong matalim na bagay mula roon at lalong dumugo ang sugat. Misael. Kumirot ang puso ni Andrea nang makita ang sakit sa mukha nito kahit pilit nitong tinatakpan ng ngiti. Ayos lang ako. Tara na, sabi nito habang binabalot ng panyo ang sugat bago muling maglakad. Naaawa si Andrea habang pinagmamasdan ang binatang paika-ika ang lakad. Hinubad niya ang sapatos at hinabol ito. Misael. Huminto si Misael at humarap sa kanya. Iniabot niya ang sapatos nito. Isuot mo ito. Nagtaka ang binata. Nang hindi ito agad kumilos, lumuhod si Andrea sa harap niya. Kung ayaw mong isuot ang sapatos mo, papasanin na lang kita. Kailangan mong... Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang biglang tumawa ng malakas si Misael. Napatulala siya rito. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Napakakulit mo talaga, munting Andrea. Isinuot ni Misael ang sapatos at muling lumuhod ng patalikod sa harap niya. Tara na, yaya nito. At buong puso siyang sumakay sa likod ng binata. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon. Maaaring magkaroon ka ng kahit gaano karaming sapatos. Ngunit bihirang-bihira ang lalaking hindi lamang handang bilhan ka o pahiramin ang sapatos, kundi handang pasanin ka kapag ikaw ay napagod o nasaktan, kahit pagaano kahirap ang daan. Kapag nahanap mo ang lalaking iyon, huwag mo na siyang pakakawalan. Sapagkat siya ang lalaking handang masaktan, basta't makatiyak lamang na ligtas ka. Napangiti si Andrea at isinandig ang ulo sa likod ni Misael. Sa wakas, natagpuan ko na siya, Papa. Bakit tayo nandito? Tanong ni Andrea nang ihinto ni Misael ang sasakyan sa tapat ng isang tindahan ng sapatos na dinaanan nila. May bibilhin lang ako. Ayos lang ba sa'yo kung dito ka muna maghintay? Hindi naman ako magtatagal, sagot ng binata. Isang matipid na tango ang naging tugon niya bago bumaba ng sasakyan si Misael. Napakunot noo si Andrea nang mapansing tila namutla ang mukha ng binata. Nasagot ang kanyang pagtataka nang sundan niya ito ng tingin habang papasok sa tindahan, bahagya itong ika-ika sa paglalakad. Halatang masakit pa rin ang sugat sa talampakan. Napaisip siya kung ano ang maaari niyang gawin para rito.
Nang mapatingin siya sa kabilang kalsada, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sinigurado muna niyang hindi siya mapapansin ni Misael na nasa loob ng tindahan bago siya bumaba ng sasakyan at tumawid kahit wala siyang sapin sa paa. Nilingon ni Andrea si Misael nang buksan nito ang pinto sa tabi niya. Lumuhod ang binata sa harap niya at marahang kinuha ang paa niya. Isukat mo ito, wika ni Misael. Ako na, sabay sabi niya habang pilit binabawi ang paa. Ngunit lalo lamang hinigpitan ng binata ang hawak. Hayaan mo na. Ako na, mariing tugon ni Misael habang isinusuot ang sapatos. Parang may pinong kuryenteng dumaloy sa mga ugat ni Andrea habang hawak nito ang kanyang paa. Kasya ba? Tanong ni Misael sabay tingala sa kanya. Uminit ang kanyang mga pisngi sa kanilang ayos. Pakiramdam niya iisa siyang si Cinderella na sa wakas ay natagpuan ng kanyang prinsipe. Tumango lamang siya. Kontentong humiti si Misael. Mabuti. Isinuot nito ang isa pang sapatos. Hindi ito kasing mahal ng mga sapatos na nakasanayan mo. Pansamantala lang muna ito hanggang maihatid kita sa bahay. Maaari mo na itong iwan pagkatapos, dagdag nito bago bumalik sa driver's seat. Iwan. Napangiti si Andrea sa sarili. Paano niya iiwan ang pinakamagandang sapatos na mayroon siya? Walang-wala ang mga sapatos na binili niya sa Paris kumpara sa regalong ito ng kanyang prinsipe. Kung maaari nga lang, hindi na niya ito hubarin kailanman. Gusto mo bang magkape? Alok ni Andrea nang ihinto ni Misael ang sasakyan sa tapat ng kanyang bahay. Masarap iyan, sagot ng binata na ikinangiti niya. Sabay silang pumasok. Umupo si Misael sa sofa habang nagtungo naman siya sa kusina upang magtimpla ng kape. Misael, heto na ang... Natigilan siya nang makita ang binata na nakapikit, prenteng nakaupo. Nakatulog kaya siya? Lumapit siya at napansing pantay ang paghinga nito, mahimbing ang natutulog. Hindi niya napigilang pagmasdan ang mukha nito. Palaging nakakabighani ang mga mata ni Misael, matangos ang ilong, hitik sa otoridad, at ang mga labi. Uminit ang kanyang pisngi nang mapadako roon ang tingin. Palaging tila malambot at nakaakit ang mga iyon. Hindi iyon ang unang beses na napansin niya ang mga labi nito. Noon pa man ay ilang ulit na niya itong pinagmasdan. Ngunit ngayon, may kakaibang puwersang nagtutulak sa kanyang lapitan at halikan ang mga iyon. Ano kaya ang pakiramdam? Napangiti siya sa sarili, ngunit bigla siyang napatingin sa mga mata ni Misael. Nakadilat na ito, nagniningning at nakatitig sa kanya. Iniisip mo ba ang mga labi ko, mahal, biro nito, may panunuksong ngiti. Kanina pa ba ito gising? Mabilis siyang umurong at muntik pang matumba sa center table. Mag-ingat ka, sabi ni Misael habang mabilis siyang hinila sa baywang. Dahan-dahan, munting prinsesa, dagdag nito sa mababang tinig. Parang may apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Agad siyang lumayo. Heto na ang kape mo, sabi niya, iwas ang tingin. Salamat. Umayos ng upo si Misael at kinuha ang tasa. Pagkatapos ay bahagya itong umiwi ng itapak ang paa. Umupo si Andrea sa sahig sa harap niya at marahang kinuha ang paa nitong may sugat. Masakit pa ba? Tanong niya habang ipinapatong iyon sa kanyang hita. Ramdam niya ang pagtutol nito, ngunit hindi siya nagpaawat. Ayos lang, sagot ni Misael, ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Nang hubarin niya ang sapatos, nakita niyang namula na sa dugo ang puting panyo. Maingat niya itong inalis. Napahimig ng daing ang binata. Nangilabot siya sa itsura ng sugat, nangingitim at mailikidong lumalabas. Sa bahay ko na lang ito ipagagamot, pilit sabi ni Misael habang binabawi ang paa. Hindi niya ito pinakawalan. Nangyari ito dahil sa akin, anya, bakas ang pagsisisi. Wala iyon, tugon ng binata, iwas ang tingin. Kinuha niya ang gamit at sinimulang gamutin ang sugat. Bumili ako ng antiseptiko at bandage kanina habang nasa tindahan ka. Wala kasi rito sa bahay, paliwanag niya. Bumili ka. Para sa akin. Uminit ang kanyang pisngi. Oo, hindi ko naman iyon kailangan, palusot niya. Napatawa si Misael. Siyempre, hindi ka naman pilay kahit natapilok ka kanina. Bahagya niyang dinagdagan ang diin sa paglinis. Aray, daing ng binata. Mas lalo kang masasaktan kung hindi ka titigil, ganting biro niya. Napakabungis-ngis mo, bulong ni Misael. Ngumiti si Andrea at tinapos ang paggamot. Matapos lagyan ng benda, maingat niyang ibinaba ang paa nito. Ayan, maayos na, sabi niya, saka umupo sa tabi nito.
Tumayo si Misael at naglakad-lakad. Mas magaan na, anya. Lumuhod ito sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat, sagot niya. Napakarami mong ginawa para sa akin. Alam mong handa akong gawin ang lahat para sa'yo, tugon nito. Napangiti siya. Bilang pasasalamat, ipagluluto kita ng hapunan, biglang sabi ni Misael. Bago pa siya makatanggi, nasa kusina na ang binata, abala sa mga kabinet at ref na pailing na lang si Andrea, sabay tawa at sinundan ito. Nakaupo si Andrea sa gilid ng kitchen counter, nakapangalumbaba habang pinagmamasdan si Misael na nakatalikod sa kanya at abalang nagluluto. Hindi niya maiwasang mapangiti sa isipang napakaswerteng babae niya. Sino ba ang mag-aakala na ang isang lalaking kasing gwapo ni Misael ay maihilig sa pagluluto? At higit pa roon, tila siya pa yata ang nag-iisang babaeng nakakita rito na maisuot na apron. Hindi niya napigilang mapahagikik. Kahit pamukha itong isang karakter na Japanese maid na madalas niyang mapanood sa anime, hindi iyon nakabawas kahit kaunti sa kagwapuhan ng binata. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Misael habang humaharap sa kanya, tangan ang isang mangkok na mailamang ulam. Pinagtatawanan mo ba ako? Ang cute mo kasi, sagot ni Andrea, bahagyang nakangiti. Bagay sa'yo ang apron ko. Suminghot siya at sinamyo ang singaw na nagmumula sa ulam. Ang bango. Alam ko, parang kakaiba ang itsura ko rito, reklamo ni Misael habang nagsisimula ng maghain. Hindi ko alam kung bakit ito pa ang ipinasuot mong apron sa akin. Hindi naman, mabilis na sagot ni Andrea. Sa totoo lang, lalo kang ang gumwapo. Napahinto siya, saka napadilat. Nasabi ba talaga niya iyon? Agad niyang tiningnan si Misael upang silipin ang reaksyon nito. Halatang nagulat din ang binata, tila hindi inaasahan ang kanyang sinabi, ngunit makalipas ang ilang sandali ay ngumiti rin ito. Siguradong gutom ka na, sabi ni Misael, saka inabot sa kanya ang mga kubyertos at nagsandok ng kanin sa kanyang plato. Pagkatapos ay hinubad nito ang apron at siya naman ang humanda sa sarili niyang pagkain. Kumuha si Misael ng sabaw mula sa sinigang at tinikman iyon. Masarap nga, sabi nito nang may sigla. Sige, kain na tayo. Habang kumakain, bigla itong nagsimula ng isang laro. Itlog. Piniritong hinahalo, sagot ni Andrea. Maaraw o baligtad? Baligtad. Araw o gabi? Gabi. Buwan o araw? Buwan. Kulay? Kulay rosas. Gaya ng inaasahan, komento ni Misael. Bakit pa gustong-gusto ng mga babae ang kulay rosas? Inirapan siya ni Andrea. Wala kang pakialam. Ikaw naman, ano ang sa iyo? Putim at itim, sagot ni Misael na tumatawa. Panahon? Taglagas. Tag-init, tugon nito. Maganda ang tanawin sa dalampasigan, maraming babaeng nakatupis. Lokohin ka, sabi ni Andrea habang muling sumusubo ng ice cream na pinagsasaluhan nila. Tapos na silang maghapunan noon. Pinagtulungan nilang hugasan ang mga pinagkainan at pagkatapos ay bumili ng sorbetes sa malapit na convenience store. Ipinakilala ni Misael ang tinatawag niyang mind game, isang laro kung saan magbabanggit ang isa ng isang bagay na gusto niya at sasagutin naman iyon ng isa pa ng kaparehong kategorya upang mas makilala nila ang isa't isa. Pinakamadilim na lihim, biglang sabi ni Misael. Napahinto si Andrea sa pagsubo. Umangat ang kanyang tingin sa binata, bakas ang pagtataka sa mga mata. Nakabitin pa ang kutsara sa kanyang bibig. Sabihin mo sa akin ang isang bagay tungkol sa'yo na hindi ko pa alam, paliwanag ni Misael. Isang lihim na wala pang nakaalam. Pagkatapos ako naman ang magsasabi ng sa akin. May kung anong bigat na bumalot sa dibdib ni Andrea. May alam na ba si Misael? Alam na ba nito na nagsinungaling siya? Kung ganoon, bakit hindi na lamang ito diretsahang magsalita? Marahil ay binibigyan siya nito ng pagkakataong ang katotohanan ay magmula mismo sa kanya. Nang bubukan na ang bibig ni Misael upang magsalita, muli ay naunahan siya ni Andrea. Kung sasabihin ko ba, nanginginig na tanong niya, magagalit ka sa akin kapag nalaman mo ang pinakamalalim kong lihim. Bakit naman, sagot ni Misael na may banayad ng ngiti. Laro lang naman ito. Paano kung may kinalaman sa'yo? Nawala ang ngiti sa labi ni Misael at bahagyang sumeryoso ang mukha. Subukan mo ako. Lumunok si Andrea at ibinaba ang tingin sa sorbetes na unti-unti nang natutunaw. Ngayon na o hindi na kailanman.
Mariin siyang pumikit at nagsimulang magsalita. Matagal nang umalis si Mommy papuntang Paris, pag-amin niya. Noong araw na pumunta tayo sa Botanical Garden, kinagabihan noon ay umalis na siya. Mayroon daw siyang mahalagang aasikasuhin doon. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya, pakiramdam niya ay nabawasan ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Nang mag-angat siya ng tingin, wala pa ring reaksyong mabasa sa mukha ni Misael. Bakit mo itinago? Tanong nito, tuwid ang titig sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na matagal na palang wala ang mommy mo? Huminga ng malalim si Andrea. Dahil noong una kong gustong sabihin sa iyo ang totoo, napakasaya mo. Ayokong sirain ang masayang sandaling iyon. Sinubukan kong sabihin kinabukasan, pero hindi tayo nagkausap. Hanggang sa lumipas ang mga araw at nauna na sa akin ang takot na baka bigla kang bumalik sa Paris at sundan si mommy. Ayokong mangyari iyon. Ayokong mawala ka sa akin dahil. Naputol ang kanyang salita nang maramdaman niya ang mga kamay ni Misael sa kanyang mga balikat. Tama na, mahinahong sabi nito. Huminga ka. Tumingin ka sa akin. May lambing sa tinig nito, hindi galit. Tumingin ka sa akin, muli nitong wika, may bahagyang utos sa boses. Dahan-dahang dumilat si Andrea at tumingin sa mga mata ni Misael. Nakita niya roon ang ningning at isang ngiting pilit pinipigilan. Sagutin mo ako, sabi ni Misael habang hinahawakan ang kanyang baba at iniaangat iyon. Bakit ayaw mo akong mawala? Bakit ayaw mong bumalik ako sa Paris? Sumagap ng hangin si Andrea. Dahil sa palagay ko mahal kita. Hindi na napigilan ni Misael ang ngiti at agad siyang niyakap. Salamat sa Diyos, bulong nito, waring gumaan din ang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Hindi ito galit at higit pa roon, tila masaya pa. Kumala si Misael at muling tumingin sa kanya. Ngayon, ako naman. Napangiti si Andrea ng bahagya, bagaman may kaba sa dibdib. Alam kong umalis na ang mommy mo, mariing wika ni Misael. Sa susunod na kabanata, malalaman ni Andrea kung paano nalaman ni Misael ang kanyang lihim at kung ano ang tunay na dahilan ng pananahimik nito. Masusubok din ang kanilang bagong umuusbong na damdamin sa harap ng mga katotohanang hindi na nila maaaring takasan. Kaya abangan natin,